Ang buhay po natin, ang buhay ng isang tao ay parang isang puzzle. Alam naman natin ang puzzle, may mga small pieces that you have to put them together upang mabuo yung puzzle. Ang buhay natin ay parang isang puzzle. At upang tayo ay mabuhay ng masaya at mamatay ng masaya, you have to put all those little pieces of that puzzle together. Lahat hindi po pwedeng may magkulang kahit isa. Kasi mabuo man halos lahat ang puzzle na yan, na halos lahat ng pieces ay nandiyan dyan, basta't may isang kulang. Kaming tatlo ay 3 piraso lamang ng maliliit na piraso ng puzzle sa buhay niyo. Yung darating na 3 ay ganun din. Panibagong 3 piraso. Iba ng hugis, iba ng itsura, iba ng forma, pero pare-parehong magiging mahalagang piraso ng puzzle ng buhay ninyo. Kaya kung papaanong kami tinangkilik ninyo, tangkilikin nyo rin po yung darating naming kapatid na pare na 3. Mahal kayo ng Diyos. Kaya hindi siya magsasawang magbigay ng mga pastol, mabubuting pastol na gagabay sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya gustong-gusto ko yung sinabi ng Panginoon nang siya hinahanap ng maraming tao kasi nakapag-preach siya, nakapagpagaling siya ng mga may sakit, nakapagpalayas siya ng mga demonyo. Ang mga tao ay naging at home na sa kanya. Hinahanap siya, sigurado ang sasabihin sa kanya, dito na lang po kayo. Huwag na po kayong umalis. Ano sabi ng ating Panginoon? Ay Pedro, kailangan pumunta rin naman ako sa ibang bayan sapagkat kailangan din naman ako ng ibang tao sa ibang bayan. In effect, Jesus was telling Peter, kung naging importanteng bahagi ako ng mga buhay ng tao sa lugar na ito, just the same, magiging importanteng bahagi din ako ng buhay ng mga taong pupuntahan ko. At ano yung sinabi niyang dahilan? Ito ang dahilan why we left Capernaum. Sa version ni St. Luke 4, verse 43, mas klaro ang sasabihin ng ating Panginoon, for it was for this purpose that I was sent. Ito ang dahilan, ito ang purpose kung bakit sinugo ako. See? Ganun ang nagagawa kapag maliwanag agad ang purpose ng ating buhay. Hindi tayo mawawala. Hindi tayo maliligaw. Have you experienced using Waze? Sa mga lolo-lola, ang Waze po ay yung application sa cellphone na magbibigay sa iyo ng direksyon. Ano man o saan ka man pupunta, i-type mo lang at sabihin sa iyo, straight ahead, turn left, turn right, make a U-turn. Yan. But have you experienced using Waze na alam niyo yung direksyon? Halimbawa, hindi nyo napatay yung Waze o kaya tinetest nyo lang si Waze. Pero alam niyo yung pupuntahan ninyo. Sinusunod nyo ba? Hindi. Bakit? Sigurado ka sa pupuntahan mo Sinusunod mo ba kapag sasabihin niyang turn left, turn right? Kung alam mo na mas makabubuting dumiretso ka, hindi mo sinusunod kasi mas alam mo kaysa sa kanya. At kahit kung minsan magbibigay ng direksyon yan, kung minsan nga makikipag-usap ka sabihin ni Waze, alam mo yung pupuntahan mo tukoy mo na. Alam mo, ito talaga. Sabihin ni Waze, turn left. Sabihin mo, anong turn left? May ginagawa dyan? Tanga ka ba? Turn right. Ano mang turn right? Doon din ang bagsak nun Ano ba? Tigil ka nga. Para ka lang tanga. Pero sa totoo lang, hindi ka tanga. Kasi alam mo kung saan ka pupunta. At kapag alam natin, kapag tukoy natin ang ating pupuntahan, tukoy din natin kung ano ang mga daan na ating iwasan. Hindi ka mangangalunya. Bakit? Alam mo na hindi yan ang tamang daan patungo sa magandang relasyon ninyong mag-asawa.
Hindi ka magdodroga, hindi ka magbibisyo, sapagkat alam mo na yan ay lihis na daan tungo sa magandang negosyo, buhay at pamilyang ninanasa mo. Hindi ka magpapabaya sa pag-aaral, hindi ka magbabarkada, hindi ka mag-aasawa ng maaga, sapagkat alam mo hindi yan ang tamang daan tungo sa buhay na pinapangarap mo. Hindi ka mangbubuli ng kapwa mo, hindi ka magbabastos ng kapwa mo, hindi ka maninira ng kapwa mo, hindi ka mangbubuli ng kapwa mo, hindi ka magpipintang ng kapwa mo, hindi ka magmamasuit hindi ka magtatanim ng galit, sapagkat alam mo na hindi yan ang inaasahan sa iyo bilang isang mabuting Kristiyano. At hindi rin lahat ng laban papatulan mo kahit alam mong may ikakasaka sa laban na ito. Mamimili ka ng makabuluhang laban sapagkat hindi lahat ng laban dapat mong patulan. Sapagkat may mga laban na ililihis ka sa tama mong tinaraanan. Sapagkat may mga tao na kahit anong sabihin mo, hindi maniniwala sa iyo. May mga tao na ang kasiyahan ay siraan ka lang. May mga tao na kahit humingi ka ng tawad, ang tingin pa rin sa iyo ay mayabang. May mga taong kahit nagbibigay ka na, ang tingin pa rin sa iyo ay masungit. So, patulan. Tingnan niyo ang ating Panginoon. Sa una pa lang, klaro na kung ano ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Sa una pa lang, alam na niya at ninanais na niya. It fires him kung ano ang gustong niya na maging epekto ng kanyang buhay sa buhay ng may buhay. I have come to bring good tidings. I have come to seek the lost. I have come for the sick. I have come to bring fire. In fact, nung bata pa lang siya, maliwanag na. Ano ang sabi niya sa kanyang ina? Di niyo po ba alam na dapat ako'y nasa bahay ng aking ama? Magtataka pa ba tayo kung bakit namatay si Kristo ng batang-bata lang, 33 years old lang, at sa isang karumal-dumal pang paraan? Pero masaya naman, fulfilled naman, accomplished naman, walang pinagsisisihan. It is finished. At maluwag niyang naibigay ang kanyang buhay into your hands. I commend my spirit. Walang guilt, walang sadness, walang remorse, walang galit. Why? Sapagkat sa una pa lang, maliwanag na para sa kanya ang kanyang purpose. And all throughout his life, he remained focused on that purpose. At bakit? Sapagkat lagi siyang nakikipag-usap sa Diyos. Sana hindi nyo na-miss yung detalye. Despite his busy schedule, nag-aalat pa rin siya ng pagkakataon upang makausap ang Ama. Kaya naman wala siyang ginagawa nang hindi naaayon sa kalooban ng Ama. In fact, tingnan po ninyo, may masama ba kung si Jesus ay mag-stay na lamang doon sa mga taong yon? Wala. Kung mag-preach siya sa ibang lugar, edi mag-preach na lang siya doon. Kung gagawa siya ng mga himala sa pupuntahan niya, edi doon na lang. May masama ba? At ito ang maganda, kapag nakikipag-usap tayo lagi sa Diyos, hindi lamang niya tayo i-guide kung anong pipiliin natin between sa masama at mabuti. I-guide niya rin tayo kung anong pipiliin natin sa parehong mabuti. Brothers and sisters, no one else knows our purpose kundi ang Diyos. Because He created us. Hence, it will help us a lot if we will always talk to God. Consult God like, Lord, tama pa ba po itong ginagawa ko? Ayos pa po ba sa inyo yung sinasabi ko? Tama po ba na bigyan ko pa po ito? Tama po ba na hayaan ko na lamang po na inaapi ako? Tama ba na magpatawad ako kahit talagang nasaktan ako? Tama ba, Panginoon, na iwanan ko na siya? Tama pa ba itong relasyon? Masaya naman po ako, kaya lang mas madalas nasasaktan ako. Hindi ko alam kung talagang mahal pa niya ako. And we'll be guided. We'll be guided kung magiging honest lamang tayo sa sinasabi ng Diyos. Brothers and sisters, tama si Forrest Gump
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. But for as long as you are guided by God, for as long as you are grounded on your purpose, makakuha ka man ng chocolate na hindi kailangan, bibitawan mo yan. At hindi ka makakakuha, hindi ka mapapasubo ng isa o sa isang chocolate na makasisira sa iyo at makasasakit. Yan ang sekreto ng pamumuhay na masaya. Yan din ang magiging sekreto para sa kamatayang payapa at masaya. We love you. Kaming tatlo, we love you. God loves you more.